Praise God. Good morning sa Panginoon. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Bago tayo dumako sa pagtunghay ng mga banal na salita ng Panginoon, ibig kong samahan niyo muna ako sa pag-aalay sa Kanya ng mga kaloob niya sa atin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sabi nga nung awit, purify my heart, O Lord God. Na sa bawat pagtayo, sa bawat pangungusap, may malinis na puso na humaharap. Una sa iyo, pangalawa sa mga kapatid ko po, Panginoong Diyos, na ang aking buong pagkatao, ang aking kaluluwa at espiritu, nawa nakakaharap akong makakatingin ako sa iyo ng eye to eye kung makikita kita. Ganon din sa mga kapatid ko na ang lahat ng nasa ng puso ko ay ang walang mawala, isa man, tulad ng sa Panginoong Hesus. Nung ipagkaloob mo sa kanyang mga kamay ang mga pinili mo, ang mga ibinigay mo sa aming Panginoon, wala siyang iniwala, isa man sa kanila. O Ama, i-bless mo po kami sa patuloy na paglilingkod sa iyo, sa pangangaral ng iyong mga banal na salita. Wala po akong alam sa mga ito, O Ama. Natututo lang po ako dahil nakita ko yung pagtawag mo. At sa bawat pangungusap ko ay tulungan mo ako na manggagaling sa iyo ang mga ito at ilagay mo sa puso ko na may pangusap ko po sa mga lahat ng makikinig, sa mga kapatid kong naririto, sa mga kapatid ko na malalayo sa amin, sa mga mahal namin sa buhay. Bigyan mo ng kapangyarihan ang mga banal mong salita. Samahan mo kami, O Ama, habang kami po ay nag-aaral sa iyong mga banal na salita, upang lalo kang malwalhati, lalong maging handa ang iglesyang pinili mo, O Ama, at maipresent sa iyo ito na ay glorious church, without spot, without wrinkles, and without blemish. Sa iyo po lahat ng papuri, lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Mga kapatid, buksan natin ang ating mga Biblia sa Ephesians chapter 1 muna. Chapter 1 verse 13 at saka Ephesians 4:30. Na alam natin yung mga ito. No? Sabi sa verse 13, Ephesians chapter 1 verse 13 at saka Ephesians 4:30. Sa verse 1, ang sabi, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believe, ye were sealed with the Holy Ghost, with the Holy Spirit of promise. So, praise God. Dito sa Ephesians 4:30 naman, baka kabisado ninyo ito, no? Praise God, kabisado nga, no? Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So, praise God. Pwede na tayong magsiupo, mga kapatid. At merong dalawang message yung prophet na ang part 1, part 2, pero magkaiba ang pamagat.
no? Yung part 1, sabi niya, the seal of God. Series part 1 of 2. Pero yung ka-series nito, ang pamagat, the mark of the beast. Series part 2 of 2. So yung pamagat, yung tatalakayin muna, yung the seal of God. Kaya yung naging panguna sa pagbabasa ay yung seal ng Holy Spirit, no? Alam natin yung Holy Spirit, ito yung pinakatatak. Pero dito siya merong mark of the beast. So merong mark, iba yung mark, iba yung seal. So sabi ng ating kapatid na propeta, yung seal, sabi niya, ito ay sign of ownership. Pag-aari ka, silyado ka. Kaya yung seal mo, Espiritu Santo. Kasi pag-aari ka ng Diyos. Walang po pwede na hindi pag-aari ng Diyos na silyado ng Espiritu Santo. Pero yung mark, sabi niya, ito ay distinction, no? Pagkakakilanlan na nandoon sa isang tao, no? Ang unang-unang marka na nakatanggap dito sa mundo ay si Cain, no? Ang sabi ng Genesis chapter 4, no? Chapter 4 verse 14 at saka 15, sabi, behold, thou hast driven me out of this day from the face of the earth, and from thy face shall I be hid, and I shall be a fugitive. So magiging fugitive, no? Tago ng tago ito, no? And a vagabond in the earth. And it shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. And the Lord said unto him, so sinabi ng Diyos kay Cain, sabi niya, therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should kill him. So, walang papatay sa kanya, walang mananakit sa kanya. Binigyan siya ng isang mark ng Diyos. Ito'y pagkakakilanlan sa kanya. So, ngayon, dito sa panahon natin, sabi, no, merong mga pagkakakilanlan sa mga mark na ito, ang sabi ng Biblia, no, dito sa book of Galatians, no? Sabi dito sa book of Galatians, chapter 5, ito daw yung pagkakakilanlan sa mga nagre-reject dun sa seal of the Holy Ghost, no? Ang sabi, ito yung magiging makalaman, worldly na tao. Pag nakikita ito sa tao, no, ito ay tanda ng mark. Sabi, sa verse 19, sabi niya, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. No? Ito naman yung sa Spirit. Sabi, but the fruit of the Spirit, kapag ka nasa sa iyo naman ito, sabi niya, you are sealed by the Holy Ghost. So, pag nakita yung mga bagay doon, sabi niya,
ang isang tao ay worldly, makasanlibutan, at ginagawa ang mga makalamat. Kaya ang sabi, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. No? Sabi, ito naman ang sa Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance. Against such, sabi, there is no law. So ito ngayon ang nandoon sa namumuhay sa Espiritu Santo na nagiging tanda na silyado siya ng Espiritu Santo, no? And then the fruit of the gift of the Spirit will follow. Marami kasi sa Biblia, merong mga they are so religious, no? Marami nag-iisip katulad ng mga Pharisees, katulad ng mayaman na nagdasal sa templo kasama ng publikan na makasalanan. Yung mayaman na ito, yung dalawang ito na pumasok sa templo, mas tinatanggap ng mayaman na mas malinis siya, mas religious siya, mas tapat siya, mas kalugod-lugod siya dapat sa Diyos. No? Mas tatanggapin siya ng Diyos kaysa dun sa isang makasalanan na nagdadasal na kasama niya. Kaya meron siyang pangungusap sa Diyos na kung sa taong ito na lamang, sabi niya, nagbibigay ako ng ikapuko. No? So marami siyang sinasabi sa Diyos. No? Ang akala ngayon niya, dahil religyoso siya, at alam niya ang mga batas sa Biblia, alam niya ang marami sa salita ng Diyos, okay na sa Diyos. Yung pala siya hindi okay sa Diyos. Mas okay pa yung nagsisi. Amen. No? Mas okay pa yung nagpakumbabang loob sa Diyos na lumapit sa Kanya at tinanggap ng Diyos. So marami sa Biblia ang ganito. Makikita natin kung paano dito ako humugot ng mga isinulat ko, no? Kasi hindi ko na pwedeng isulat yung let us remain standing just a moment for prayer. Hindi ko na pwedeng isulat ito sa inyo. No? So yung nung binasa ko, sabi ko, ito kasi yung mahirap, ano? Babasahin mo, pagsisikapan mong unawain. Kung sa sarili ko lang, hindi ko kayang unawain to eh. Kaya lang, humihingi tayo ng tulong sa Diyos katulad ng pag-exhort ng ating kapatid. Mahirap. Mahirap din tumayo dito, mahirap mangusap, no? Mag-set ka ng time mo para basahin, para bawat na ibig mong isulat sa unang Panginoon, mamarkahan mo ang mga sinasabi ng prophet, pagsisikapan mong unawain, upang mai-present mo ito ng mas madaling unawain ng mga makikinig. Ang pinakamasakit dito, katulad ng masakit na ng Panginoon, no? Nung iibigay ng Diyos yung bugtong niyang anak, paano tinatanggap ito ng mga mananampalataya? Paano ito inunawa ng mga nakikinig? Paano ito ipinamumuhay ng mga nakikinig? So ngayon, hindi lamang yung mga unbeliever ang ating mga makikilala sa paglilingkod sa Diyos, maging ang mga sarili natin, lubos nating makikita kung saan tayo nakatayo pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa paglilingkod natin sa Diyos, pagdating doon sa tayong mag-isa na lamang. Mag-isa kang sa trabaho mo, mag-isa ka sa kwarto, mag-isa ka sa isang lugar, kung ano ang ating mga buhay. No? So, yung wala nang nakakakita sa iyo, nag-iisa ka, kundi ikaw na lamang at saka ang Diyos ang nagkakaalaman. Minsan, papasok ka sa kwarto, mag-isa ka, ano ang gagawin mo sa kwarto? Pagdating mo sa kwarto, no? Maiisip mo ba ang Diyos pagdating mo dun sa kwarto? Ano ba ang
Nasaan ka ba nakatayo? Doon sa mga gawa ng laman o doon sa bunga ng Espiritu Santo? Dalawa ang laging hawak ng maraming tao, sabi niya. There are two great things ending up soon into great grip, sabi niya. The world is gripped by two things right now. The seal of God and the mark of the beast. So dalawa lang, sabi niya, ang spirit na ito, evil spirit and Holy Spirit. So ang mga tao, sabi niya, hindi mo man dapat tingnan kung gaano kabait ang isang tao. Sapagkat maraming tao, nakakapandaya ang bait na ang akala ng tao, siya ay karapat-dapat na sa Diyos dahil sa kabaitan niya. Pero, dapat lang na maging mabait ang isang tao. Subalit mayroong requirement ang Diyos na higit dun sa pagiging mabait. Kailangan muna ang pagtanggap, maselyuhan ng Espiritu Santo ang isang tao. So ano ba yung seal? Sabi niya, the seal of God, it is the Holy Spirit. Yung binasa natin kanina. If anyone is baptized by the Holy Spirit, he has the seal of God. Kung baptized ka talaga, no? Meron naman, na-baptize ng in the name of the Lord Jesus Christ, ang inisip, may Holy Spirit na. Ang sabi kasi ng ating kapatid, sabi ng Biblia, baptize ng Holy Ghost. Hindi baptize ng in the name of the Lord Jesus Christ. Baptize ng Holy Ghost. Kasi, yung dumadating sa likuran ko, sabi ni John, siya ang magbabautismo sa inyo sa apoy at sa Espiritu. Hindi niya sinabing yung magbabaptize ng in the name of the Lord Jesus Christ. No? Marami ang nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na walang Espiritu Santo. No? So, merong distinguishing sa dalawang ito. These are both spirit, ang sabi, no? Ng ating kapatid. And the mark of the beast is always rejecting the seal of God. Hindi niya pwedeng tanggapin ng merong mark of the beast yung seal of God. Eh kung tatanggapin niya ito, silyado siya ng Espiritu Santo. No? So hindi niya pwedeng tanggapin, sabi. The Holy Spirit has the seal, is the seal of God. And the mark of the beast is rejecting it. Sabi ng ating kapatid, now, sabi niya, in the last days, anyone is either sealed by the seal of God or marked by the mark of the beast. Sabi ng ating kapatid. Sa last days na ito, maaari ang isang tao ay silyado ng Espiritu ng Diyos, seal of God, the Holy Spirit, or mark siya ng mark of the beast. Dalawa lang ito, sabi. And these two are so close together na hindi mo mapagkakakilanlan. No? So what is a seal? Sabi niya. In the old days, sabi niya, the Bible said, they usually seal their signature just like we use today. As our name. Parang yan ang pinakasil mo. Pirma mo. Sometimes, the Romans, back in Jewish time, sabi niya, in the early Eastern countries, they have a ring. Meron daw silang sing-sing. Tapos, doon sa back nito, sabi niya, may seal. At yun ang ini-stamp. No? Meron naman yung seal, sabi, was a bona fide statement na siya ay member, no, ng isang organization. Meron siyang true copy nito na silyado. Tapos sabi, usually a man wore a ring. He used it for sealing instead of signing his name. Sa halip na ipirma, meron siyang sing-sing na so, yung sing-sing niya, yun ang ipinagtatatak. That was to show he had sealed it, sabi niya. Jesus said, in the last days, sabi niya, yung binagit na niya yung sa Matthew 24:24, there are two spirits, sabi niya, close together. One was sealed with God. And the second, the one is that would be marked by the beast. Merong mark of the beast na yun ay ang mga Antichrist.
So, hindi sasabihin ng tao na, I am Antichrist. No, hindi niya sasabihin. I have the mark of the beast. Sabi niya. Mabuti pa yung mga tao, marami ang magsasabi sa mga nagbabasa ng Biblia at mga mananampalataya, may Holy Spirit ako. Mabuti pa yun, maraming magsasabi. No? Na yung mga tao, hindi lang sa atin dito, papansinin natin lahat ng mga nagsasabing born again, ganun pala yung may Holy Spirit, na-slain ka? Oh. Bakit? Yun yung palingin nila na merong Espiritu Santo ang tao. Pero, pag tinignan mo, yung pagiging religyoso nila, pagiging sincere nila, that was not the sign. That was not the seal of the Holy Ghost. No? Kapag ka naintindihan ng husto ng tao, yung sealing at marking, no? They don't understand really the meaning. Kaya, ang akala nila, sealed sila ng Holy Ghost. But, no. That was the mark of the beast. Hindi kasi sasabihin ng mark of the beast na siya ay may mark ng beast. Unknowingly, hindi naman nila alam. No? Mamaya, katulad ng sinabi kanina ng ating kapatid, na si General Titus, nung ano ba ang utos sa kanila? No? Ni Jesus Christ, ano sinabi sa kanila? See? They were so sincere. No? So, it's not the sincerity na yun yung ebidensya na filled ka ng Holy Ghost. Dapat lang na maging sincere ka kung filled ka ng Holy Ghost. No? So, these two, sabi niya, would be so close together till it was to deceive the very elected if it were possible. Kaya lang, sealed ng Holy Ghost, kaya hindi niya madideceive. No? Yung walang seal ng Holy Ghost, they will be deceived. Madideceive talaga yung walang seal ng Holy Ghost. Kaya lang, sa atin ngayon, there is distinction na meron kang ang Holy Ghost. You have love, you have joy, you have peace, no? You have long-suffering, you have faith, you have meekness, you have gentleness. Ang mga ito, sabi niya, ay ebidensya na lalabas at lalabas sa iyo ito parang tupa na hindi mo na kailangan na mag-manufacture. Built-in ito sa may seal ng Holy Ghost. Lalabas at lalabas ito sa may Holy Ghost. So kapag iba ang lumalabas, meron pang kailangan baguhin sa ating mga mananampalataya. No? Kasi nandito yung laman nakakabit sa atin at ang laman, ang mga ginagawa nito, puro pangontra. Puro kumukontra ito dun sa fruit ng Holy Spirit. Ang gusto nito, yung mga binasa natin kanina na adultery, fornication, no? Yung envy, variance, emulations, no? Revelings. Yun ang gusto ng laman. Kasi nasa flesh, yung flesh, ayaw naman ng spirit ang mga ito. Kung may Holy Spirit yung isang tao. Kaya, binigay ngayon ito, ipinasulat sa atin para maging basihan ito natin na hindi natin gagawin ang mga bagay na ito. No? So, very close daw itong dalawang ito. They are going to be so much alike na hindi mo makilala. And close together. Halos pareho sila. No? Sumasamba. So, yung mga fundamental things nandoon sa mga ito. They believe God. They have a church. They have an altar. No? They praise and worship. No? Mukhang tama. But there is still something lacking. Na ang may seal ng Holy Spirit, buo. Buo. Kasi ang mga yun, pwedeng gayahin. No? And Cain imitated that to Abel. But what is lacking to Cain? With Abel. Nandun kay Abel, yung wala kay Cain. No? See? So, ganun. Ang palaging nangyayari. No? Ang akala ng tao, okay na. No? Pero hindi.
Isa lang ang okay. Kung ikaw ay nasa Diyos, meron kang seal ka ng Holy Spirit. Yan lang ang okay. Sa mananampalataya. Pero pag hindi okay. No? Balikan natin, sabi niya, kung saan galing ang lahat ng ito, saan nagmula? Sabi ng ating kapatid, every cult, sabi ng ating kapatid, every religion, it begins in Genesis. Nagsimula pala ito sa Genesis. Sabi niya. Because Genesis is the seed chapter. Doon lahat nagmula. Lahat ng seeds, doon nagmula. Pag sinabi ang seeds, o binhi, nagmula lahat ito sa Genesis. Nakalubog man ng yelo, nakabalot man ng yelo ang earth, no? Ang mga seeds nandoon sa earth. Hindi lang makatubo kasi madilim, nabalutan, no? So, ibig sabihin, sorry sa mga ibang, ibig sabihin, sabi ng kapatid natin, yung Assemblies of God, yung mga Baptist, yung mga religions na ito, doon pa lang sa Genesis, nandoon na sila. Sabi niya. May simula na sila doon sa Genesis. Sabi niya. Kaya hanggang ngayon, sabi niya, yung mga seeds na ito, perverted seeds, nandoon na. Lumagulang sila hanggang sa panahon na ito. Dala-dala. See? Yung pananampalataya ni Abel na naghahain ng dugo, no? Nadala hanggang sa Panginoong Hesukristo. So, nandoon na rin. No? Doon pa lang sa Genesis, sinasabi na yung meron ng serpent, meron ng seed yung woman. Na yung seed ng woman, he will bruise the head of the serpent. And the serpent will bruise the heel of the seed of the woman. So, meron na doon. Kaya lang, hindi natin maintindihan ngayon kung walang propeta. Kasi ang pinagpapahayagan ng Diyos ay propeta. Kung sa ating mga sarili lang, kahit mong anong basahin mo ang buong Biblia, hindi mo maintindihan ito. So it need an interpreter. The first, ang nagpasulat nito ay Diyos, walang nakakaintindi kundi yung Diyos. And then, yung tao, nabibigyan niya ng kaunawaan, nabibigyan niya ng Espiritu Santo. So kung walang Espiritu Santo, ang tao, never mong maiintindihan ito. Pwede mong basahin, pwede mong pag-aralan, no? So sabi na, maintindihan mo ito sa sarili mo. That was intellect. Sariling kaunawaan. Karunungang pantao. Hindi yun ang tinatanggap ng Diyos. So, ang gusto ng Diyos, yung maiintindihan natin ito sa pamamagitan ng pagpapahayag niya. No? Hindi pwede kaya nagkanya-kanya yung mga tao. Dumami yung mga relihiyon, dumami yung pananampalataya. Dahil kanya-kanyang pag-aaral ng salitang ito. Kaya sabi kanina, bakit na ganun yung unawa ng mga Adventist, ganun yung unawa ng mga Jehovah's Witness, no? Bakit? Ininterpret nila in their own intellect. Sa kanilang sariling kaunawaan. Hindi mo pwede na ibahin mo ang plano ng Diyos. Merong plano ang Diyos kung paano ipauunawa sa atin ang mga salitang ito. No? Kaya tayo pinag-aaralan natin upang maabot natin sa tulong ng Diyos yung tama, yung pinakatama talaga. Na hindi dun sa sariling karunungan natin. Dahil ang sarili nating karunungan ang magliligaw sa atin. No? Kaya sabi niya, lagi tayong magkaroon ng love, peace, long-suffering, gentleness, meekness. Pag dumating ito, sabi niya, madaling maiintindihan ito. No? Kasi hindi mo man hahayaan na magmataas ka, hindi mo man hahayaan na mangibabaw yung pride. Pagka nakita mo yung tama, yung totoo, magpapakumbaba ka sa tama. No? Yun ang dapat na kakamit ng isang mananampalataya. Sabi, what's the lineage of Cain? Sabi niya, as Cain came down as a smart man, great man, sabi niya, at kung titingnan natin, paano sila naging great sa time na ito, they are inventors. No? They are great scientists. No? Sa
mahilig sila, sabi niya, sa magaganda, sabi niya. But the seed of Seth became sheep herders, sabi niya. Peasants, farmers. So kung pagtinignan natin yung mga sheep herders, peasants, farmers, they are the simplest living human being in the earth. Yan yung mga pinakasimple. No? Wala silang maipagmamalaki na may invention akong ganito. Nag-invento ako ng para magbuntis yung mga tupa, hindi man sila nag-iimbento na gano'n, no? Simple lang sila. Kung ano yung kaloob ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, yun lang ang sinusunod nila. But the Bible said, I will put enmity between your seed and the serpent's seed. And the serpent was not a snake before. It was not a snake before na katulad ng mga paniniwala hanggang ngayon ng marami. No? He was the next thing to a human being. Sabi niya, science tried for thousands of years to find the missing link between man and the beast. Yung missing link sa kanilang dalawa, kasi sabi ngayon, yung tao daw, ito yung highest form of animal. Kaya lang sinabing highest form of animal kasi hindi na makita yung beast. No? Pero dahil may propeta, naintindihan natin na meron palang serpent na ito ay nakatayo. Ito yung next to man. He is the highest form of animal. So we are not created as an animal. We are created in the image and likeness of God. Kaya tinawag niya, you are a small God. So merong naniniwala sa mga ganun. Sabi niya, the closest they can come is yung mga scientists, chimpanzee. Yung unggoy, yun daw ang pinakamalapit na nakikita nila. But they cannot get from chimpanzee to human being. No? Because it was a serpent, sabi niya, nakatayo. Hindi lumalakad ng 4 na paa. 2 lang. Yung unggoy, yung chimpanzee, lumalakad pa siya ng 4. No? Nagbibitin-bitin siya. Because it was a serpent, sabi niya, the serpent was the most subtle of all the beasts in the field. So beast, sabi niya, beast, not a serpent. Not a reptile, sabi niya. Beast, not a reptile. So pag beast, it is an upright, nakatayo, with 2-legged, no? Hindi reptile. Ngayon, yung serpent, pagka pinag-aralan, lalo na sa mga hayop o sa science, no? O sa kung biology, ang iniisip kagad pag reptile ay yung beast o yung serpent ay ahas kagad. No. Sa Biblia hindi ito reptile. Ang tawag sa kanya serpent. It is a beast, no? The serpent was almost like a man, sabi na nga. He looked like a man, sabi niya. He was that missing link between man and animal. The seed of a human will not coincide with the seed of an animal. But the serpent is the only one the devil could use because it was so close to the man. Ito lang ang po pwedeng gamitin ng devil, sabi niya, kasi ito yung pinakamalapit sa tao. Kay Adan at saka kay Eva. At nakikita, nakausap nila. Sabi ng ating kapatid, do you believe in evolution? Naniniwala ba kayo sa evolution? Sabi niya. So yung science, naniniwala sila, and it is true, there is an evolution. Sabi niya. Evolution, sabi niya, naniniwala ba kayo? We have to believe it, sabi niya. We have to believe it. Let's see this evolution, how it happens, sabi niya. Let's see how God showed the evolution, sabi niya. The first thing God
made the earth. Ginawa niya yung earth, sabi niya. And there was nothing but just plain, like a volcanic ash. Sabi niya. Mga buhangin, mga alabok. No? Ito, sabi niya, it's like a volcanic eruption. Sabi niya. We know God is the greatest contractor. A greatest contractor, yung greatest contractor, sabi niya, pagka nangontrata ka, contractor ka, you always lays out, sabi niya, all his stuff, lahat ng gamit niya, when he build a subdivision. Alam nga naman na wala kang gamit, magbibuild ka ng subdivision, magbibuild ka ng bahay, wala ka namang gamit. Sabi niya, ilalatag mo lahat, ang lahat ng gamit mo, para gamitin mo sa pagbibuild ng subdivision o pagbibuild ng bahay. Sabi niya, yun ang contractor, sabi niya. So ito'y katipong-katipo ng mga nangungontrata sa mga building, sa gagawa ng isang subdivision. Kumpleto siya, may mga gamit siya, no? God, when He was moving the earth, sabi niya, He created calcium, He created potash, He created petroleum, at lahat-lahat, and so forth, sabi na ng ating kapatid. Lahat ng kailangan ng Diyos sa paglilikha, sabi niya, ng lahat ng mga bagay, sabi niya, inilatag niya lahat. Nasa earth na, nakalatag lahat. So, pag kailangan niya, kukuha lang siya sa earth. No? Kukuha lang siya. Ano itong earth? Ito yung lupa. No? So, He was laying also, He laid also our bodies on earth. Sabi niya. So, and the great Holy Spirit, sabi niya, went out from God to brood, to watch over the earth, or sabi niya, and make love. Sabi ng ating kapatid, like a hen, sabi niya, katulad ng isang inahing manok, sabi niya, na gusto lahat ito na ilagay doon sa ilalim ng kanyang mga pakpak, alagaan, sabi niya. Kasi creation niya, mahal niya ang creation niya. Kasi sabi niya, everything's good. No? God, sabi niya, God had wings. Isipin lang natin, may wings, sabi niya. Tulad ng isang manok. Over a brood, sabi niya. Then He began to brood the earth. Imaginein natin, sabi ng ating kapatid. Some calcium, nung magsimula na siya. Some calcium coming, sabi niya. Kasi sinasabi lang niya, kinikreate niya eh. No? Hindi naman siya kumuha ng lupa kagad sa mga kamay niya at pagkatapos gumagawa siya ng manok, gumagawa siya ng kung ano animals. Hindi naman ganoon. So doon sa time na yon, yung just say the word and it shall come to pass. It will manifest. So ang lahat ng ito and the earth, sabi niya, let there be earth. And there was earth. Saan ang galing? Hindi niya ginawa na sa kamay. It's by spoken word. No? Sinasabi niya. So, sa pagsasalita niya, sa pag-create niya ng ganito, lahat ng calcium, yung potash, yung petroleum, lahat ng gamit, nakalatag sa earth. Kapag sinabi niya, let there be a serpent, and there was a serpent. Let there be a cow, and there will be a cow. Saan lang galing? Sabi niya, galing ito sa lupa, nagbubuo ito dahil sa power ng sinabi niya. Nabubuo ang mga ito. So what came from the dust, it will go back to dust. Di ba? So pag namatay yung baka, kahit anong gawin, kahit kinain pa natin, pag dinumi mo ito, babalik ito sa lupa. Galing ito sa lupa. No? So coming, mixing up, and some moisture and potash, then a little flour come out. Galing sa lupa, kasi yung seed nasa lupa na. Yung seed ng flower, nandun na sa lupa, lalabas ito. No? Ang nag-create, ang Diyos. Kaya sabi ng ating kapatid, i-dramatize lang natin.
we can hear him say, "Come here, Father." Sabi niya, niyayaya niya yung Father, no? And look at this, very good and beautiful. Then God keep on brooding. What come next? Sabi niya, maybe after the flowers, the vegetation. Sabi niya. No? Pagkatapos ng mga flowers, vegetation. Then the birds flew out, sabi niya, out of the dust. Iba't ibang uri ng hayop, naglalabasan, nabubuo sila by the spoken word of God. Iba-ibang klase ng hayop nabubuo, no? Lahat ng gusto ng Diyos. So naglabasan yung iba't ibang uri ng hayop. No? God keep on creating, sabi niya. Then maybe the animal's life. Maaaring yung animals ang sumunod and keep getting higher, sabi niya. Higher and higher life, higher life, higher life. Up to the serpent, sabi niya. Hanggang umabot dun sa serpent, sabi niya. Until finally, a man was created by God in His image, in His likeness. Sabi niya, it is very strange. Sabi niya, something did not come up higher than man. Wala na. Tumigil yung Diyos pagka-create niya ng tao. No? Saan na galing yung tao? Sa lahat ng ito na kinreate ng Diyos, dito sa lupa, by spoken word. But the man, he took the dust. He formed it by himself. So kakaiba yung tao, no? Kasi gagawin niya, hindi lang by spoken word, kundi pag-aaksayahan niya ng oras niya. He created man on the 6th day of His creation. So pagdating sa 6th day, nung i-create niya, one day to God is 1,000 years to us. So lahat ng kinreate niya, maging mga bulaklak, hayop, hanggang sa serpent, no? Maging ang mga kalawakan, no? Kinreate niya ito. Pero pagdating sa man, sa 6th day, isa lang ang kinreate niya, tao lang. Tao lang ang kinreate niya pagdating sa 6 days, no? So kakaiba ang pagkikreate ng Diyos sa tao. Because it was the image of God. Amen, amen. Can't you see the evolution? Sabi niya. From the earth, sabi niya, from the dust, pataas ng pataas, sabi niya. Mula sa maliit, sabi niya, maliit na damo, maliit na hayop, maliit na damo, maliit na bulaklak, maliit na hayop, palaki ng palaki yung mga hayop, sabi niya, hanggang umabot sa serpent, sabi niya, hanggang umabot sa man, sabi niya, sa image and likeness of God. So, sabi niya, there is evolution. Sabi niya, from nothing into something. From the dust, sabi niya, na kinreate ng Diyos, nandoon na pala tayo. No? So, merong evolution. But, that was God's evolution. Right. No? Amen. It's not the science evolution. Right. No? Galing tayo doon sa evolution ng Diyos, hindi galing doon sa evolution ng science. Yun ang pagkakaiba. So, yung evolution ng science, no, na katulad ng evolution na tinuro ni Charles Darwin, no, na ang tao galing siya sa unggoy. So, that is science. Oh. So, yung pumapayag lang dyan, yung may mark of the beast. Yung pumapayag lang dun sa evolution ng science, yung merong mark of the beast. Because they don't believe God. No? They don't really believe God. But, those who are under the evolution made by God, they have the mark of the Holy Ghost. Amen. Amen. No? Naiintindihan kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng ito. Look, sabi niya, sin did not start on earth. Sabi niya, it began in heaven. But sin was kicked out in heaven and came to earth. Sino yung nandun sa sin? It's Lucifer, no? Satan could not get in, sabi niya, into somewhere, but to the serpent which was being more like a man. It is an upright. Wala siyang pwedeng ma-possess. No, kundi yung serpent.
Only when God cursed him and put him on his belly and started to crawl, God changed every bone of him. Ganun kadali sa Diyos, no? Kung paano niya ginawa yung serpent by spoken word, see, brothers and sisters, kung paano ginawa ng Diyos na magkaroon ng serpent by spoken word, ganun din kadali sa Diyos, napalitan niya ang kanyang structures, no? Nung i-curse siya ng Diyos dun sa ginawa, no? Pumayag kasi siya na i-possess ng ni Lucifer. Tingnan niyo mga kapatid, pwedeng tumanggi yung pwedeng tumanggi pa rin yung serpent. Di ba? Payag kayo? Yung baboy nga tumatanggi. Yung serpent pa. Kaya lang, hinayaan niya. No? Hinayaan ng serpent. Kaya kahit na nung nagkaroon na ng seed ang serpent, no? At ang naging seed ay si Cain, binigyan pa ng chance ng Diyos si Cain. No, ang sabi ng Diyos, kung gumawa ka ba ng mabuti, hindi ba mamarapatin? So yung chance ay binibigay ng Diyos kahit na ganun, kahit sa hayop. Kaya lang, ang hayop, hindi niya talaga pinili ni Cain, no? Na bumalik. Now, science cannot prove it. So they believe in another kind of evolution. Yung evolution ni Charles Darwin. Huh? Why it was hid from the beginning and it remained a mystery. Hanggang ngayon nga, mystery ito sa marami. Pero sa may Holy Ghost, hindi na mystery ito. No? And it will only be revealed to anybody, sabi ng ating kapatid, who want to know about it. Marireveal lang ito dun sa mga ibig na makaalam. What? Sabi niya, he was the most subtle, most shrewd, most cunning, wisdom, smarter than any animal. He was right next to man. And remember, Cain, sabi niya, si Cain was given a mark. Satan could not be that serpent. Hindi po pwedeng si Satan ang maging serpent. Sabi niya. Sabi niya dun sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, sabi, the Bible said, Satan, anong sabi? Satan transformed himself into an angel of light. So maging siya, tinatransform niya yung sarili niya as an angel of light. So don't underestimate Satan, sabi ni Brother Branham. If he could come into that dragon, sabi niya, if he could come into that serpent, beast, so he could come also into a man. Kung na-possess niya yung dragon, na-possess niya yung serpent, he can possess a man. Cain listened to the enemy. Then what happened? Sabi niya, he became the first murderer. Nakinig siya, sabi niya. He became the first one had jealousy on earth. Nagselos siya kay Abel no? Where did that jealousy came from? Saan galing yung jealousy na yun? Sabi niya. Where did that murderer came from? It came from Satan. And now, transferred into a man. Transformed into a man. No. Cain, by taking of this evil, sabi niya, evil deeds, took the first mark. God marked him. Now, no one was to kill him. Sabi ng Diyos, let him alone. Remember, as soon as God marked him, he went out. Saan siya pumunta? He went out from the presence of God. Nung mamarkahan na siya ng
Meron na siyang mark. Umalis na siya sa presence ng Diyos. Sabi niya. And went out, sabi niya, to the land of Nod. At doon siya kumuha ng asawa niya. Sabi niya. And got his wife there. Sabi niya. His wife, it's not given by God. He took a wife by himself. Sabi ng ating kapatid, no? He took his wife by himself. It was not given by God. Kasi hindi pwedeng bigyan ng Diyos ng asawa kasi lumabas siya sa presence ng Diyos. Kung nasa presence ka ng Diyos, doon ka niya bibigyan ng siyang magbibigay. No? Very type of the church. Sabi niya, when the church went out, went out of God, the church gets his wife from the world. Nung umalis ang church sa presence ng Diyos, kumuha ng asawa, no? Kumuha ng asawa ang church sa mundo. Kaya naging makamundo siya. Sino ang nasa mundo? The God of this evil world. It's Satan. Sabi niya. Ang nakuha niya ay si Satan. Kaya naging masama. It was not given by God. That's right. It's the wife, it's the church who took Satan. No, na mapapangasawa niya. The wife brought her to become the church now. It was brought her to become worldly. Naging worldly yung church. Kaya pati yung mga turo, no? It's not, they don't need revelations, no? What they need is a certificate from the school, Bible school and seminary. Hindi nag-require ang Diyos ng ganun na hindi yun ang requirement ng Diyos na magkaroon ka ng certificate. No? Ang kailangan ng Diyos, seal ka ng Holy Ghost. So ngayon, sabi niya si Abel, now Abel, ang kapatid ni Cain. Cain slew Abel. And then God gave Adam another son instead of Abel, whose name was Seth. Seth means replacement or substitute. No? And it was a sign from God. Yun ay sign na sa Diyos, sabi niya. That God is the God of death and God of resurrection. Ipinakikita ng Diyos na pwede siyang mag-resurrect uli ng isang anak ni Adan. So He gave Seth na tinawag na replacement. Tingnan ninyo si Seth, sabi niya, look Seth. Seth never went to the land of Nod. Hindi siya pumunta sa land of Nod, sabi niya. Hindi siya pumunta doon para kumuha ng magiging asawa niya. Nanatili siya sa presence ng Diyos and God gave him his wife. Hindi siya lumabas doon eh. Kapag lumabas siya doon, out of the presence of God, katulad ni Cain, lumabas siya, pumunta siya sa land of Nod. And he took a wife, si Cain. Pero si Seth, no, dahil siya ni Adam, nanatili sila sa presence ng Diyos. And God gave him his wife. But Cain, with the mark of the beast on him, went out and got him a wife from the other land of Nod. Perfect type of the denominational church today. They're going out of God and taking anybody. Ganun daw, sabi niya, yung mga denominational churches ngayon. But the true church of the living God only takes what the Holy Spirit seals. What is the sign for? Sabi niya. What did the churches mark by? Sabi niya. What was the sign? Cain had the mark. Then, what was the sign of the resurrection? That is what the church is sign. Meron yun ang sign ng church today. The sign of the Holy Spirit. So, yung sign, yung seal ng church, Holy Spirit, that Christ is not dead.
but He raised from the dead and indwell in His church. See, that was the sealed church. Yun ang sealed, nakasil ng Holy Spirit na church. So, tingnan ninyo, maging kay Ruth at saka kay Orpah, no? Ang biyanan nila, si Naomi. Nung mamatay yung kanilang mga asawa na anak ni Naomi, ano ang pinagpagpaalam na sila ni Naomi? Bumalik na kayo sa inyong mga angkan, sa inyong mga lahi, sabi niya, sa inyong mga magulang, sabi niya, sapagkat wala na akong maibibigay na anak sa inyo. Sabi niya. Si Orpah, no? Si Orpah, nung marinig niya ito, parang nakalaya siya, no? Mabilis siyang yumakap at humalik sa biyanan niya at nagpaalam na. No? Type ng worldly. No? Type ng hindi saved. Pero si Ruth, ang sabi ni Ruth, hindi ako aalis, sabi niya. Kung saan ka, doon ako. Kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang pinaniniwalaan ko. Kung ano yung faith mo. Sabi niya. So, kung saan siya, doon siya. Hindi siya umalis. No? Tinuruan siya ngayon ni Naomi kung paano niyang napangasawa si Boaz. See? No? Hindi siya umalis at tinuruan siya. Ito yung mga tipo, no? Kung paano rin tayo tuturuan ng Espiritu Santo na magkaroon ng asawa espiritual at magkaroon ng asawa sa natural. No? Sealing, sabi niya, and marking begins of those two boys outside and inside in the Garden of Eden. The mark of the beast, a murderer, a fugitive, and don't know, sabi niya, where he is going. Vagabond siya. Hindi niya alam. Sabi ng Biblia, vagabond siya eh. Fugitive siya eh. Hindi niya alam. And don't know what he is doing. Hindi niya alam. See the church? Nung umalis sila sa presence ng Diyos, the churches don't know what they're doing. Nag-speculate lang sila na they're right. No? Hindi pwede na mag-presyong ka lang na tama ka. Kailangan sigurado ka. No? And there, the lineage started. Sabi niya, up to now, many people think that Eve has taken an apple in the Garden of Eden. Hanggang ngayon, marami sa mga churches. The first thing they should know, that was the first sin. Hindi apple. If eating apples will cause women to realize that they are naked, better to pass the apples. Again, sabi sa ating kapatid, better to give them more apples again para makita nila na yung mga suot nila hindi no? Now, I mark. Kapag ganun, sabi niya, yung nakikita, apple, sabi niya. Kinain niya, apple. At ayaw niya, pag sinabi mo na, no, that was the first sin. It was by sex. Pag sinabi niya ngayon na, hindi ako naniniwala. You know already the mark. You know already the mark. Ipagtatanggol niya yung mark niya. No? Pero pag sealed ka ng Holy Spirit, you know, alam mo kung ano yun. No? So that was a mark. A distinction. It makes difference. It separates something. A seal is a sign of ownership. A mark is a distinction. Tingnan ninyo ngayon yung distinction, kung yung mark ay distinction, no? Tingnan natin sa loob at labas, sa loob ng church, sa labas ng church, yung distinction. Yung seal, sabi, it is a sign of ownership. Kanino ka ba talaga pag-aari? Oo. Kanino ba? Halimbawa ako, kanino ba talaga ako pag-aari? Pag-aari ba ako ng Diyos? Kung pag-aari ako ng Diyos, may seal ako ng Holy Spirit. Pero pag-aari ako ng kalaban ng Diyos, meron akong mark.
Ay, hindi naman sasabihin ng tao ngayon na meron siyang mark of the beast. Buti pa nga yung meron akong Holy Spirit, no? Maraming nagsasabi na meron silang Holy Spirit. Pero sabi ng Biblia, makikilala mo sila ngayon, by their fruit you will know them. Makikilala mo sila, nasa kanila ba ang fruit of the Spirit? Kasi pag sinabing love, hindi yung love na mamahalin mo yung asawa mo lang o mamahalin mo yung mga anak mo. That was an agapaw love. No? Kaya mong mahalin yung kahit na nasaktan ka, kaya mo pa ring mahalin. Kaya mo pa ring patawarin. Kaya mong ipagdasal para ikaliligtas ng kaluluwa. Hindi yung pag-love mo, kahit na makakasama na sa kanya, sabi niya, kahit na kasi mahal mo eh. No? That's phileo love, sabi niya. Makakasama na sa kanya, ibigay ka pa ng bigay, that's phileo love, mahal mo lang siya kasi matigas yung ulo, gusto mong bigyan, mapasunod dun sa gusto. Kasi magulang ka, mga anak mo, gusto ibigay mo lahat ng mga ganun. Mga kapatid mo, yung mga mahal mo sa buhay, kahit na ipaglalasing na lang yung pera, kasi mahal mo, ayaw mong mapahiya, no? That's phileo love. Ibang love yan. Pero hindi yun ang sinasabi ng love doon. Pag sinabing love, we are sealed by the Holy Ghost, that love is the love of God. No, hindi mo ito tolerate yung mali. Kasi mahal mo. No? Joy. Yung joy, mga kapatid, hindi nakukuha ito sa nightclub. Hindi ito nakukuha sa Ramada. Hindi nakukuha ito na ihitit ng sigarilyo. Hindi ito nakukuha sa iinom. Hindi yun ang joy. Yung joy na ito, joy na galing sa Diyos. No? Marinig mo yung salita ng Diyos, no? Meron kang joy doon sa puso mo na nagmumula sa Diyos. Iba yung joy to the world. No? Meron kang may peace, makakatulog ka ng mahimbing. Wala kang inaalala, no? Meron kang long suffering. Meron kang gentleness. Meron kang meekness, meron kang faith. Mahirap ito na gawin. Pero merong makagaganap nito, mga kapatid, no? So everything begins in two spirits, sabi niya. Even in the ark, there was a dove and a crow. Both birds could fly. The crow is a hypocrite, sabi niya, and dirty. He can sit down on all dead carcasses and eat, and have a big time, then go home and eat also with the dove, yung sa pagkain ng dove, sabi niya. Kaya rin niya kainin yun. So, pwede siyang kumain ng patay, pwede siyang kumain doon sa kinakain ng dove. So, ganun daw yung crow, yung uwak. No? Oo nga naman, kahit sa mga tao, sabi niya, na mananampalataya, kakain sila sa labas, kakain sila sa church, kakain sila worldly, kakain sila ng worldly things, kakain pagkatapos, Biyernes, kakain sila ng spiritual things. No? Sabi niya, crow, sabi ng ating kapatid. Yung crow, ganun, sabi niya. Pagdating sa church, he can clap, sabi niya, he can jump, he can shout, he can sing, sabi niya. And outside, sabi niya, sometimes, kung hindi pa niya naalis yung sigarilyo, hindi pa naalis yung inom, hindi pa naalis yung pagkumura, he can also sing, sabi niya. Pwede ka rin, kung bibidyoki-joki ka, tapos he can drink. He can drink ng wine, sabi niya, because he is a crow. And then on Friday or Sunday, they will go to church, they will eat also the food of the dove. Kakain din, sabi niya. Kakain din. Pagpasok sa church, he looks like a saint. No? But when he go out, he is a sinner, sabi niya. These are distinction.
Ito'y pagkakakilanlan. Maring hindi natin nakikita ang sino man, but He knows Himself. And God knows Him. No? Oh. Alam na lang Diyos, sabi niya, kung sino yung tatanggap at yung magre-reject. Alam ng Diyos, we cannot hide from God. So, ganoon sabi ng ating kapatid, no? It is like a believer, sabi niya, a hypocrite believer that are in the same church, sitting together, sabi niya. They are like Cain and Crow, sabi niya. So, ganun daw ang tipo, no? Notice another thing, sabi niya. The dog don't take a bath, sabi niya. Why? He got an oil inside of him that goes out through his feathers and keeps himself clean all the time. So, yung oil, sabi, it is the type of the Holy Spirit. So, yung dog, meron siyang Holy Spirit sa loob. Yung Holy Spirit nito, yung oil, type ng Holy Spirit, lumalabas itong kusa na naglilinis sa kanya. So, yung believer na merong Holy Spirit, sabi niya, yung fruit of the Spirit, hindi na kailangan i-manufacture mo pa. Kasi nasa iyo na yun, lalabas na lang yun. No? That's the way, the real church, sabi niya, it don't need bathing. Hindi na kailangan bautismuhan ka ng bautismuhan. No, para lang laging nalilinisan. No, kasi yung baptism in Jesus Christ's name, no, nagrepent, nagpabaptize, sabi niya napapatawad yung kasalanan. Hindi ka na kailangan magganon. Meron ka na. Once you did it, sabi niya, you have the oil, the Holy Spirit inside that keeps you clean from the things of the world. Magiging malinis ka pati sa mga gawa ng sanlibutan, no? The Holy Ghost inside the believer keeps him clean, not from outside, what he washes only, but it comes from inside. Nanggagaling ito sa loob. Sabi niya, kaya nagiging malinis ang isang merong Espiritu Santo. But the hypocrite church always shows they are clean outside with some teachings of Christian maturities. Na magpakabuti kayo, huwag kayong magmumura. But deep inside, sabi niya, hindi sila malilinis. Bakit? Ano yung nando doon sa deep inside nila? Mga katuruan ng relihiyon. No? Yan ang nakakarumi sa kanila. You know, the Holy Spirit inside works the oil out all the time, keeping the believer clean, showing and manifesting the fruit of the Spirit and the gifts. Yun pala ang kailangan ng isang tunay na mananampalataya. Para masabi, kaya nasabi ng Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, that walk not after the flesh, but after the Spirit. Yun pala. Kaya hindi ka na i-condemn. No? How do we get into it? Sabi niya, by one Spirit, we are all baptized into one body, free from judgment. God accepted that judgment in the Calvary. Tinubos tayo doon ng Panginoon sa Calvary. No? Jesus said, when I see the blood, I will pass over you. Kung ikaw ay napahiran ng dugo, nalinisan ng dugo ng Panginoong Hesukristo, I will pass over you. Why? He that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life. Sabi niya, when hath eternal life, sabi niya, my words and believeth on him that sent me hath eternal life. Now we are free from sin. Malaya na daw tayo sa kasalanan. Wala kang unbelief, no? He that is born of God do not commit sin. Sabi ng Biblia. Yung ipinanganak ng Diyos, hindi ito nagkakasala. He cannot sin because the seed of God remains in him. Ano ba yung seed of God? The Word is the seed of God. It remains on him. No? And you have the Holy Ghost.
Kaya, hindi ka magkakasala. There is the blood atonement. Crying. Ano ba yung ikinakry ng blood ng Panginoon? Sabi niya, Father, pagka nagkamali tayo, Father, forgive them. They don't know what they are doing. Pakikinggan ng Father ngayon. No? Kasi hindi mo sinasadya hindi mo ginagawa na lalabag ka talaga sa Diyos. Pansinin uli natin, sabi niya, if there is Abel, there is Cain. Tingnan natin yung spirit na ito. If there is Abel, there is Cain. If there is a dove, there is a crow. If there is Jacob, there is Esau. If there is Jesus Christ, there is Judas. If there is a Holy Spirit, there is evil spirit. Laging dalawa. Sabi niya. Also, two classes of people, sabi niya, pag tinignan natin yung mga mananampalataya nung una, sabi niya, the fundamentalists, they sin positionally from their schooling. Sabi niya, they know where they stand, but they don't have faith. Yung mga fundamentalists, sabi niya, wala silang faith. So, they are wrong. Sabi niya, nakuha nila yung kanilang pananampalataya sa eskwelahan. Itinuro ng mga eskwelahan, Bible school, seminary, kung paano sila mananampalataya. Kung paano nila itinuturo na magkakaroon sila ng Holy Spirit. So yung Pentecostal, sabi niya, they got that faith, sabi niya, but don't know who they are. Hindi nila alam, sabi niya. Hindi nila may settle kung yung pananampalataya nila. Kung anong gagawin. No? Kaya, anong sabi niya? Like somebody got money in the bank, but cannot write a check. Hindi siya marunong sumulat. The other one can write a check, but got no money in the bank. Marunong kang sumulat, mag-issue ng check wala ka namang pera. Paano ka nga naman? No? So the Pentecostal, sabi niya, got faith, and they believe full of fire. Yung mga Pentecostals, kasi nung dumating, no? With the Holy Ghost, sabi niya, but they don't know how to settle it with the Word. Hindi na nila may settle ng mga Pentecostals nung tumanggap sila, nagkaroon sila ng pananampalataya. Anong ginawa nila? Sabi niya ng mga Pentecostals, they blow it out, they scream, they shout, they run, they speak in tongues, they enjoy the gift. Nag-enjoy sila lang nag-enjoy the gift, hindi na nila hinahanap, they don't have the giver of the gift. That's right. Kaya, nung mag-enjoy sila sa gift na yun, sana, pansinin niyo, sana, they take it out in joy instead of power. So when they have faith and they receive the Holy Ghost in the book of Acts, no? At yung mga Pentecostals, nung unang panahon, sabi niya, nag-enjoy sila sa mga gifts. Kaya pag wala kang, hindi ka nag-speaking in tongue, you don't have the Holy Ghost. Yan ang turo, no? So they are both wrong. Sabi lang, paano nila hindi may settle ngayon sa Biblia yung mali nila? Ang sabi ni Jesus Christ, and ye shall receive power when the Holy Ghost come. Right. There's power. Hindi lang speaking in tongue. No? So, nag-enjoy sila sa speaking in tongue. O, sige, malapit na. Sabi nung, sige pa, kunti pa, sabi niya. O, darating na. Yung, darating na daw yung Holy Spirit pagka, sabi nung oneness na nakasama na, no? Para, ganun yung ano niya. Oh. So, nag-enjoy siya. Nag-enjoy sila sa ganun. But, they forgot the power. Ang sabi ng Biblia, pag dumating yung Holy Spirit, you will receive power. So, kaya, yung power na ito, ang sabi ng Biblia at ng ating kapatid, sabi niya, maging ang Panginoong Jesus, sabi niya, yung mga ginawa ko, higit pang dakilang gawa, ang gagawin ninyo. Kung nakapagpagaling siya, makakapagpagaling ka. No? Merong power.
Hindi speaking in tongue. At yung speaking in tongue, hindi ganun. No? But they enjoyed it. Sabi niya, they screamed. They enjoyed that speaking in tongue. No, mga kapatid. Balikan natin ulit si Cain. Cain, he came up and offered an offering and built an altar. He belonged to a church. He knelt at the altar and prayed and worshiped God. If this requirement, sabi niya, if these are the requirement of God, sabi niya, Cain will be justified like Abel. Maja-justify siya kung yun ang requirement ng Diyos. Pero hindi yun ang requirement ng Diyos, no? Kaya hindi tinanggap ng Diyos, no? But you see the whole secret. Sabi na natin, the whole secret was the revelation. Was the revelation to Abel. Yan ang sikreto, no? So hindi pwedeng itanggi yung revelation. No? And this is the trouble today. Sabi niya, people don't understand the church of the living God is built upon spiritual revelation of Jesus Christ. Ito yung hindi maintindihan ng maraming churches ngayon. Ayaw nila yung revelation. No? Kaya, pati yung Book of Revelation, ito kasi Revelation, ayaw nila yung Book of Revelation kasi full of symbols at saka hindi maintindihan at nakakatakot. No? Marami kasi yung wrath of God, doon kasi bubuhos eh. Kaya natatakot sila. Paano yung revelation? Katulad ng na-share ng ating kapatid kanina. Nung tinatanong si Jesus kung sino siya, at nung tanungin yung mga apostol, ang sagot ng mga apostol, you are the Christ, the Son of the living God. At giniliw ng Panginoong Jesus si Peter, sabi, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, sabi niya, for flesh and blood hath not revealed unto you, but my Father which is in heaven. Then he said, upon this rock I will build my church. Upon this rock of revelation, sabi niya. And the gates of hell shall not prevail against it. So hindi mananaig kung meron kang revelation. Kaya napaka-importante ng revelation. No? Yung pinakakatanggihan ng maraming iglesia sa panahon na ito, yun naman ang kailangan ng true church. No? Tingnan natin, sabi, look, there was no Bible in Abel's time, so it must be revealed. Sabi niya, walang Biblia. At kay Peter, hindi pa rin niya naintindihan. Walang binabasa si Peter na you are the Christ, the Son of the living God. So sabi ni Jesus, sabi niya, hindi mo na naunawaan ito sa flesh and blood. Sa flesh and blood, yung intellect, sabi niya, hindi mo naintindihan ito sa carnal na kaisipan. Kundi ipinahayag ng aking Ama, sabi niya. So those symbols, sabi niya, so the same in our time today, there is no explanation to those symbols of seals, thunders, mysteries. So those symbols and mysteries must be revealed to the church. As God opened up the side of Adam, sabi niya, in the garden, and took out a part to make a bride, a wife. Sabi niya. So as God opened up the side of Jesus at Calvary and took a bride out of his side. So ganun din yung ginawa ng Diyos, sabi, kay Jesus Christ. Kung paano binuksan ng Diyos yung tagiliran ni Adan at kumuha siya ng siyang rib at ginawang asawa ni Adan. Ganun din ang ginawa kay Jesus Christ. Hinayaan ng Diyos na mabuksan ang kanyang tagiliran upang kumuha siya ng magiging asawa niya. The Holy Spirit come to seal those who God foreknew. So, yung alam na ng Diyos, kilala ng Diyos, bago pa itinatagang sanlibutan,
Yun lamang ang maseselyuhan ng Holy Spirit. And Jesus did not come down. Sabi ni Brother Branham. And Jesus did not come down and say, I will die. Maybe somebody will have pity and look at me and say, no? Baka may maawa sa akin. Sabi niya. At sasabihin nila na, maybe they will think I suffered too much at the cross. Sa papasan ng cross, sabi niya. And it will break their heart, sabi niya. And they will come and believe me. Sabi na nga si Kapas. Kaya lang, sabi niya, no, sabi niya, they won't come. You cannot tell a pig, sabi niya, he is wrong. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na sila'y mali. So you cannot tell a pig, he is wrong. He might tell you, I tend to my business, you tend to your own business. So you cannot tell the unbeliever na he is wrong. He might fight back. Sabi niya, leave them alone. So ngayon sabi niya, leave them alone, hayaan mo siya. Let both grow together until the harvest. At so, titipunin sila upang sunugin. At tayo naman, titipunin ng Diyos upang dalhin niya sa Kanya, dalhin niya sa langit. No? Ang sa inyo, sabi niya, ay inyo. Sabi ng unbeliever, yung sa amin. Oo nga naman. Di ba? Tama naman siya doon eh. Yung sa atin, atin. Oh, ano ba yung sa atin? Holy Spirit. Yung sa inyo. Yung Holy Spirit, inyo. Yung sa amin, evil. O, evil sa amin. Kung hindi sila matay, pero hindi na sasabihin na evil yung sa kanya, evil. No? Pero makikilala mo siya, sabi niya, that it is an evil spirit indwelling in them. Doon mo makikilala. Kaya kailangan mo makilala yung opposing spirit na ito. They are so close together, sabi niya. Magkalapit sila. So it takes a conversion, sabi niya. No man can come to Jesus except God draws him first. Hindi ka pwedeng lumapit kay Jesus kung hindi kayo binigay ng Ama. Pwede kang maglapit-lapit, no? Magkukunwari, make believer. Pero hindi sa bandang huli, hindi ka pa rin tatagal. So it takes the work of the Holy Spirit to turn your heart. The Holy Spirit does not take any kind of wife that smokes, that drinks, that lives immoral and worldly. Hindi yun ang kukunin, sabi ng Holy Spirit, para ibigay sa iyo. Jesus said, if you love the world, the love of God is not even in you. Kung mahal mo daw yung sanlibutan, mas mahalaga yung sanlibutan, wala man yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi naiisip mo lagi yung sanlibutan eh. Di ba? Sa halip na yung maisip mo yung Diyos, yung sanlibutan ang iniisip mo. Kung ano-ano. Baka ngayon pa lang iniisip na natin kung hindi talaga pinili yung isang tao. Iniisip na kagad kung ano yung anong gagawin natin mamaya. Aba, matagal akong umatin dito sa mga Trinitarian. Ganun lagi yung Brad, saan tayo mamaya? Kakakain pa lang. O kumakain pa lang, katatapos pa lang ng gawain, nagtatanungan na kung saan tayo mamaya. Born again, na-slain siya ni Benihin, ha? Na-slain ni Benihin. Pero pagkatapos, sabi niya, isang bote lang, sa Ramadan. Sa Ramadan. Isang bote. Pagkatapos ng isang bote, isa pa. Tag-isa pa. Totoong nangyari ito. Born again siya, ha? Ang sipag pang magsundo. Nakasama ko yun dito. Kasama ko pa sa Air Force. So the Holy Spirit must come to seal you first into the body of Jesus Christ. And that is the time you can decide to follow what God said. Doon ka pa lang pwedeng makapag-decide pala. No? Hindi yung nag-decide ka na magpabaptize sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi ibig sabihin, nasa sayo na kagad yung Holy Spirit. Hindi lahat ganun. Meron naman, nakikinig pa lang, nabaptize na ng Holy Ghost. Pagkatapos, doon pa lang sila lulusong sa tubig. No? Meron naman, nabaptize na lang in the name of the Lord Jesus Christ, no? Wala yung Holy Ghost. Nalinisan lang yung kasalanan.
Napatawad lang yung lumang kasalanan. Sabi niya. Pero pagka hindi dumating yung Holy Ghost, nag-iisip pa rin lagi ng makamundong pag-iisip. Sabi niya, makikita ng masamang espiritong umalis, malinis pa rin. Malinis pa rin yung iniwan ko, sabi ng masamang espiritu, na umalis dun sa tao na yon kasi nalinisan siya ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Maghahanap siya ng pito pang mas masasama kaysa sa kanya. No? Kung pito yung makikita niya ngayon, pag nakakita na siya ng pitong mas masasama sa kanya, pati siya na masama na umalis dun sa tao, babalik sila, magiging 8 na sila dun sa loob ng tao. Lalong magiging masama yung tao. Biblical, di ba? Amen. Oh. Kaya kailangan, kapag pinatawad ka ng Panginoon, ipakita mo talaga na pinatawad ka ng Panginoon. Ang kailangan mag-manifest ito, ang fruit of the Spirit. Nasa Diyos ka nga, silyado ka. So, being God in foreknowledge, sabi niya, sa foreknowledge ng Diyos, the Holy Spirit come to get only the wife. Sabi niya, the wife. So, yun lang ang kukunin, no? Yung part of the body of Jesus Christ. Now, be watchful of those spirit. Sabi ng aking kapatid. Be watchful of those spirit. Just about the time that Jesus came on the scene, sabi niya, ulitin ko, be watchful of those spirit. Maging watchful ka sa spirit na ito. Ang spirit na ito, wala dun sa hayop. No? Nasa tao. Nasa tao ang mga espiritong ito. Be watchful of those spirit. Just about the time that Jesus came on the scene, Judas came on the scene. Dumating din si Judas, sabi niya. Just about Jesus went off the scene, Judas went off the scene. Diba? Nagpakamatay din si Judas eh. Nung may pako na sa krus si Jesus Christ, no? Namatay siya, nagpakamatay din si Judas. Pero nung dumating si Jesus Christ, nandun din si Judas. Just about the Holy Spirit came on the scene, what happened? The Antichrist came on the scene. Kaya, that's why John said, little children, sabi, be not deceived by it. The Antichrist is already at work in the world. Noon pa. Kaya sabi sa Book of John, no? Sa uling 1 John, 2 John, 3 John, meron ng Antikristo noon pa. Kumikilos na ito, gumagawa na. Kaya lang, hindi katulad yung ngayon. Kaya sabi ng ating kapatid, kung noon yung kasalanan, bata lang, sabi niya, sa Genesis, sabi niya, ngayon adult. Matanda na. So, ibig sabihin, malaki na. Hindi katulad doon, parang bata lang yung kasalanan. Yung pala ang mali ni na Eva. Pero ngayon, hindi. Meron mananampalataya na marami pa rin maling ginagawa. Kung mali yung ginagawa, labag sa kalooban ng Diyos, meron pa rin sin na nandoon. No? Naniniwala ka, pero hindi mo ginagawa yung sinabi ng Diyos. Why do you call me Lord, Lord? Sabi ni Jesus. And you do not follow what I commanded you? Sabi ni Jesus Christ. Pero tawag ka na tawag ng Lord, Lord sa akin. Kaya yung mga tumatawag ng Lord, Lord sa niya, Lord, nangaral kami sa iyong pangalan. Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan. Panginoon, gumawa kami ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. Paglingon ni Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Higit yung mga ginawa. Sino bang gumawa na ng mga ganun sa atin? Baka nakapag-share, pwede. Sino nakapagpalayas ng mga demonyo? Sinong gumawa ng mga kababalaghan? Kung minsan, yung sakit pa lang na simple, ano lang eh. May Panadol ka ba dyan? Oh. Bukas pa kaya yung parmasya niyan? No? Dalhin mo ako sa hamad. No? Yung kagad ang naiisip. No? Pero kung
may practice, yung power na binigay ng Diyos sa atin. Mas epektibo yun, sabi niya. Wala pang side effect. Amen. No? Yung gusto natin lagi, yung may side effect eh. Gumagaling yung isang organ, nasisira yung isang organ. No? Ang gusto ng Diyos sa atin, lubos na gumaling para may paglingkod natin sa Kanya ang ating mga sarili. Kaya sabi niya, and now we see the Antichrist keeps on working to those, kanino? To those, talagang hindi, mananampalataya, unbeliever. Reject ng reject. Kahit marinig yung tama, reject. Bakit? Hindi believer eh. Unbeliever eh. Kaya reject ng reject. Kahit tama yung marinig, reject. Unbeliever eh. Di ba? And the unbelievers will even elect their own man, sabi niya, making one big ecclesiastical head. This will come to pass. Kasi nagka-come to pass yung mga sinabi ni Jesus. Tapos, kunti na lang mga kapatid. Bear with me. Now, let's get on some of these seals. Sabi niya, in Ezekiel, ako na lang in Ezekiel chapter 9, itong chapter 9 na ito ng book of Ezekiel, sabi niya, merong prophecy doon na the prophet foreseen the first coming of the church. Sabi niya, and he looked up at the higher gates and said, have you ever seen anything like this? Meron ba kayong nakita na katulad ng ganito? Sabi niya. Tandaan natin yung first church, the Ephesian church age is the first church after the Pentecost. No? Tamang-tama ito. Ang Ephesians, it started from 53 AD and it lasted up to 170 AD. Ngayon titingnan natin. There come from the high gates 6 men, sabi niya, with slaughtering weapons in their hand. Meron silang pamatay na mga weapons, no, sandata. The slaughtering was designated only to Jerusalem. Sa Jerusalem lang. Said, go through the city. Yan ang utos sa kanila. But before they went to the city, they found another thing. There came a man with white linen and a inkhorn at his side. A writer's inkhorn. Sabi niya, parang pantatak. No? He said, stop this man that they should not go to the city. Pigilin mo muna yung mga taong ito. Kasi may utos sa kanila na papatayin ang mga nandun sa city, sa Jerusalem. Sabi niya, he said, stop this man that they should not go to the city until first the man dressed in white with writer's inkhorn go to the city of Jerusalem and set a mark of those that sigh and cry for abomination that's done in the city. Yung mga humihibik, sabi niya, na merong abomination, merong karumal-dumal doon sa city. Lagyan mo sila ng mark, sabi niya. Lagyan mo sila ng mark para mapagkilalan, para makilala kung sino yung mga may mark. Kasi papatayin yung mga nasa city. So yung lahat ng may mark, nalalagyan ng lalaking ito, nakasuot ng white linen, at meron siyang writer's inkhorn, no? Tatatakan niya, lalagyan niya ito ng mark, at pag dumating yung 6 men, yung slaughtering men, na papatayin ang lahat doon, sabi niya, hindi sila sasaktan, kasi mayroon silang marka. Now, this one with the inkhorn at his side was the Holy Spirit. Sabi ng message. Notice, after he went to the city, then he turned to this man with slaughtering weapons. He said, utterly, destroy all both, sabi niya, young, old maids, little children, spare nothing. Huwag kayong magtitira, kahit na maliit na bata. But don't come near any of those who have the mark
on their forehead. Huwag kayong lalapit doon sa may mark sa forehead. Sabi niya. When did that take place? Sabi ng ating kapatid. Kailan nangyari ito? Sabi niya. That was the early Pentecostal church when the Holy Spirit went through and marked out the church. Sabi ni Brother Branham. Brother Branham said, read the writing of Josephus when he wrote the great battle about 96 AD. So meron siyang sinulat si Josephus, sinulat niya 96 AD. So those who are sealed with the Holy Ghost, Holy Spirit, from day of Pentecost to 70 AD, understood the prophecy, and they fled to the mountains of Judea. No? Sabi niya, tuloy ko lang yung pagbasa. Jesus promised the coming of the Holy Spirit, and they will have power. They perceive it in Acts chapter 2, no? And they perform the power of the Holy Spirit. Jesus also said, you speak against me, I will forgive you. But when the Holy Spirit come, one word against him, it will never be forgiven. Sabi niya. So sa Matthew chapter 24, verse 1 and 3, sabi niya, the disciple asked 3 questions. He answered each one and said, pray that your flight be not in Sabbath or in winter time. So meron silang tatlong tanong. Ang sabi, the first question, when will these things be? What will be the sign of thy coming? Yung pangalawa. And the end of the world. Yung pangatlo. And he explained it. Sabi ng ating kapatid. Ito yung inano ko mga kapatid. Jesus said to them, when you see Jerusalem compassed with armies, let him that is in the field don't return to get his coat. Matthew chapter 24, no? But hit, sabi niya, for the hills of Judea, just as hard as you can go, get out there, get out of Jerusalem, sabi niya, because they are going to blaspheme the Holy Ghost, and if they blaspheme the Holy Ghost, they are marked of the beast. So yung magbablaspheme nito, they are marked of the beast. And destruction will come. Those Jews, when they seen the trouble coming, dumating na yung abomination, dumating na yung magbablaspheme sa Jerusalem. Sabi niya, those Jews, when they seen the trouble coming, they said, now, we will gather into the city. Maggagather sila into the city. These are religious people. We will gather into the city, into the house of the Lord and pray. Sabi niya, magpipray. See? Sabi niya, it sounds very religious. It sounds very nice, very good, no? And sweet. Sabi niya, that's how Satan works. He will make it beautiful. He will make it look so real. Sabi niya, mukhang totoo-totoo. So those who went into the city, to the temple, they were all killed by that Roman General Titus. That was in the year 70 AD. But those Jews who fled into the mountains of Judea were saved. Yung nakinig sa sinabi ni Jesus Christ. Kasi sabi nila, nandoon daw yung pangalan ng Diyos, hindi tayo pababayaan. No? So, sabi niya, Josephus even wrote that those people think they were, meron pa siyang isinulat na si Josephus. Tingnan niyo mga kapatid kung paano nagkamali sa interpretasyon ng mga tao noon. Noong unang panahon, no? Panahon pa ni wala na si Jesus Christ. Tingnan natin kung paano sinulat, no? Sabi niya, Josephus even wrote to those people, sabi niya, they think, sabi niya, they were cannibals. Kaya yung pagkakamali nila. There's a bunch of people that follow Jesus, sabi niya, of Nazareth.
who went around and healing the sick. Meron daw, sabi niya, sa isinulat ni Josephus, no? Merong a bunch of people, sabi niya, that follow Jesus of Nazareth, who went around, no? Yung mga apostol kasi, healing the sick, sabi niya. And said, nung kay Pilate, kill him. Pinapatay ni Pilate si Jesus. And they stole his body. At ninakaw nila yung katawan ni Jesus. And they stole his body away. And set it out somewhere. At inilagay kung saan, sabi niya. And cut it. And cut it up. And they eat it. At kinain nila yung body. Sabi niya, kinain yung body ni Jesus. They were cannibals. Sabi niya. Mga cannibals daw sila. See? They misunderstood what they were doing is taking communion. The body of Jesus, of the Lord Jesus Christ. Kasi sabi ni Jesus Christ, hanggang hindi nyo kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Sabi niya, wala kayong buhay na walang hanggan. So pinagbintangan sila na cannibals. Yung mga nagte-take ng communion. Kung paano sila, simpleng pagkakamali, no? Simpleng pagkakamali na pumunta tayo doon sa temple, manalangin tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. It looks so religious, sabi. Napakaganda, no? Pero yung pala, doon sila mapapahamak. No? Kinain nila yung mga anak nila doon. Niluto yung mga anak nila. No? See, they misunderstood what they were doing is taking communion, the body of the Lord Jesus Christ. Kahit sa communion, dapat katulad ng sinabi ibinigay ko ito ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus ito, sabi ni Paul. At kung paano ibinigay ito sa akin, ganun ko din ibinibigay sa inyo. Pareho, sabi ni Paul. And none of them is lost because they understood what Jesus told them to flee through the mountains of Judea. Wala isang namang napahamak sa kanila na nagsitaka sa mga bundok ng Judea. So kung marunong ka, alam mo, naiintindihan mo, kung saan ka pupunta, hindi ka mapapahamak. Kung alam mo, si Cain hindi niya alam kung saan niya vagabond siya. No? So yung hindi alam kung ligtas ka ba o hindi, you are still a vagabond. Hindi mo alam kung ligtas o hindi. Siguro ligtas din ako. Ay, hindi siguro. No? Kasi ang Biblia nagsasalita siya ng tunay na kaligtasan. At alam mo yun sa sarili mo, kung yung ginagawa natin, hindi fruit of the Spirit, alam mo. At kung reject sa sinabi ng Biblia, kung paano maliligtas yung tao, hindi mo sinusunod yung sinabi ng Panginoon, ng Biblia, tapos sasabihin ligtas, hindi ligtas yun. Kahit na ano bang sabihin ng tao na ligtas, hindi ligtas. No? But those Jews that listened to those religious priests and told them, let us go into Jerusalem, we will gather into the house of the Lord, we will pray, and great Jehovah, who is always with us, will come down, and He will drive away the enemies. He will drive down yung enemies. Sa halip na yung Jehovah na pinaniniwalaan nila will drive the enemies, yung Diyos na ito, ang nagdala doon kay Jehovah, ay kay General Titus, para patayin silang lahat. Hindi nila nakita yung pangalan ng Diyos nandoon sa Panginoon. Hindi kasi nila tinanggap Nireject nila No? But what they did, they sinned against the Holy Spirit. Yung pala yung walang kapatawaran. Nung sinabi ni Jesus Christ na pag nakita ninyo yung abomination, sabi niya, you flee. Hindi na, ang may utos niya na sa kanya ay ang Ama sa kanya. So anuman, sino man ang magkasala sa Holy Spirit, walang kapatawaran. Hindi sila napatawad. Namatay silang lahat. So Jesus said, sabi niya, if you sin against the Son of Man, it will be forgiven. But if you sin against the Holy Ghost, it will never be forgiven. They made fun of what Jesus said. Sabi ng prophet,
They made fun of what Jesus said. Kasi hindi nila pinaniniwalaan na tatakbo ka sa bundok ng mga ng Judea, samantalang yung Diyos nandun sa templo. Ang akala nila, nandun sa templo yung Diyos. Ang akala ngayon, nasa loob lang ng church, nasa loob natin ang Diyos. No? See, they made fun of what Jesus said, flee into the mountains of Judea. That was the operation of the Holy Ghost. Sabi niya, para hindi sila mapahamak. They thought fleeing into the mountains is work of the devil because they only pray into the temple where God put His name. Akala nila, work of the devil yung, bakit doon sa bundok ka tatakbo, samantalang yung Diyos, kinakatagpo tayo sa templo. No? Hindi sila naniwala kay Jesus Christ. Oh. They thought fleeing, na gano'n. Now, we understand a simple mistake will cause destruction. Simple lang yung mistake nila. Pero, destruction. Not everything that looks beautiful and good is from God. What we need is a true revelations from the Word of God. It should be right understanding, right presentation, right application. Amen. So maraming nagkamali ng unawa sa baptism na sinabi ni Jesus Christ. Yung sinabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Simpleng mali, no? But it will cause destruction to them. No? Amen. Maraming nagkamali na merong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Lahat ng mga ito anak ng mother of harlots. Maraming nagkakamali ngayon sa mga mananampalataya na merong end time message, sa mga seals, sa mga thunders, no? Sa 70 weeks of Daniel, maraming nagtatalo-talo sa mga ito. So wag nating bigyan ng puwang ang mga ganito na mangyari sa atin. If we study, let us humble ourselves, no? Hayaan natin kumilos yung tagapagturo sa atin, no? Keep calm, no? Be gentle, no? Always be meek, no? Mangibabaw yung love, yung joy ng pagbibigay ng unawa ng Diyos. Love, joy, peace, long-suffering, faith, gentleness, meekness. Pagka nakamit natin ang lahat ng ito, truly, you are sealed by the Holy Ghost. Amen. No? At lalong maghahayag yung Diyos sa atin. God bless you, brothers and sisters. No? Let's pray first. Magsitayo muna tayo. Brother Mon, ikaw na mag-closing prayer, right? Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong patnubay. Pinagsikapan ko po na kung paano ko po kinuha sa iyong sinugong propeta ang mensahe ay ganun ko pong pinagsikapan na may present ito sa mga kapatid ko. Kung ako man po ay may nabanggit na hindi ayon sa iyong kalooban, patawad po, Diyos. Tulungan mo kaming lagi sa aming mga pag-aaral. Tulungan mo ang church na ito na may present sa iyo na a glorious church, without spot, without wrinkles, and without blemish. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, O Panginoong Diyos. Patuloy mong bigyan ng ibayong kapahayagan ang bawat isa sa amin, O Ama. Sa iyo po ang lahat ng papuri, karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless you.